Ito, may nag-request. Si Sinbad. Sinbad. Magandang umaga, Angel. Ay, ikaw pala yan, bro. Ay, magandang umaga. Kamusta? Meron sana akong gustong itanong doon sa dun sa Juan 20:28. Sige, tol. Ano yan? Ang tanong mo doon? Ah, Dun ba sa Juan 20:28, bro? Yung faith ni Tomas na Diyos si Kristo, saan niya iyon nakuha or narinig? Sa Holy Spirit, tol. Kung mapansin mo yung parallel ng na sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Pagka chinik mo yun sa ibang synoptic gospel, sinang-ayunan yun ng mga ibang apostol. Si Peter lang yun ang una. So pag sinabing anak ng Diyos, ang titulo ni Kristo bilang anak ng Diyos, i-check natin ha. Ano yan Begotten Son of God. Ibig sabihin, one substance. Natin na Matthew 16 verse, I think 15. Ito 15. Ayan the Son of the Living God. So, yung pagsasabi natin kay Kristo na anak ng Diyos, pagsasabi din natin sa Kanya na Diyos siya. Kasi yung pagiging anak niya ng Diyos, bigatin. Hindi kagaya sa atin, adopted tayo Hindi naman adopted si Kristo. Pero sa Uncle, no, sa ibang verse ng Biblia, meron bang talatang nakasulat na si Tomas siya ay nakarinig na sinabi ni Jesus na ako ay Diyos or ako ang Diyos? Kasi ang faith, di ba, is bunga ng pangangaral. So, saang talata na sinabi ni Jesus na ako ay Diyos at iyon ay narinig ni Tomas? Mababasa mo yan sa sa John 10:58. In John 10:58, napakaklaro na nito kasi hindi lang basta Diyos yung pakilala niya. Siya yung Diyos ng Old Testament. Yun ang pakilala niya. Kasi marami namang God na kinikilala sa panahon ni Kristo. May mga di ba? May mga John 10:58 tuloy. John 10 John 10 John 8 pala, sorry. John 8:58. John 8:58. Sabi dito, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, katotohanan sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinabi sa inyo, bago pa si Abraham ay ako nga. So yung ako nga, alam na mga Hudyo yan, kasi hindi naman Hudyo mga INC. Hindi sila makalilit yan. So tinatry nilang baluktutin yan. Yan yung pangalan ng Diyos dun sa Exodus 3 verse 15 to 16. Connected yan sa Yahweh. Kaya nga pagkatapos ng basahin natin Exodus. Kasi dapat nga I was kung bakit I am. Diba? Kasi pag sinabing I was, timeless yan Hindi kagaya ng I was. Diba? So, ibig sabihin, timeless talaga yung pag-exist niya. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang ako nga. Ibig sabihin, siya mismo yung pag-iral. Yun ontological niya talaga yung pag-iral. At kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, isinugo ka ni ako nga. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, sabihin mo, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, isinugo ako ng Yahweh. YHWH. So, isang verse lang yung pagitan, di ba?
Sa verse 14, ako nga. Sa verse 15, Yahweh. So magkaparehas lang yan. Kasi pag sinabing ako nga, ano yan eh, self-existence, existence or to be. Yung Yahweh naman, kaya yan na pronounce as Yahweh kasi yung haya. Yung haya kasi ibig sabihin to be exist. Hindi kasi pangalan yan na parang pangalan ng ano, parang pangalan ko, Jan Paulo, pangalan mo ganito, Aldrin. Hindi siya ganun. Pag sinabing pangalan, iyon yung mismong existence niya, yung being niya. Yung being mismo ng God. Kaya nga sinabi, ang pangalan ay masusulat sa iyo mga noo. Hindi susulat ng Diyos yung pangalan mo sa noo mo. Kung hindi, yung mismong siya, malalaman mo sa isip mo. Papasok sa isip mo kung sino siya. So, mga apostol lagi kausap niya dito. Kaya nung sinabi ni Peter na tawag dito, sinabi niya na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pag tinignan mo to sa ibang paralel, sumang-ayon lahat ng mga apostol dito. Pangalawa, sinang-ayunan pa siya ni Kristo. No, hindi laman at buto ang nagsabi sa iyo nito, kundi ang aking Ama na nasa langit. So, yun bro. Sa ano akin, no, sa mga ano, doon sa unang Timoteo 2:5, sino yung isang Diyos doon, bro, na tinutukoy, na may isang tagapamagitan? Yung isang Diyos doon, yun yung Trinity. Kasi, bakit siya naging tagapamagitan? Kung hindi siya kabilang doon sa isang Diyos na yun, bakit siya naging tagapamagitan? Kasi kung mapansin mo, diniin doon yung dalawang term, tao at Diyos at mga tao. 'Di ba? Diyos at mga tao. So yung Diyos na yon, no? Andun yun yung Trinity. So, yung isang persona ng Trinity, naging tao. Kaya nga hindi naman yung tagapamagitan yung Holy Spirit. 'Di ba? Samantalang third person yun. Bakit di siya tagapamagitan? Kasi hindi naman siya nagkatawan tao eh. So, yung pagiging tagapamagitan niya, yun yung katawan niya. Sa katawan niya, may tao at Diyos. So, ang tinutukoy dito, yung sarili ni Kristo. Okay. Tingnan mo. Yung sarili mismo ni Kristo yung tinutukoy. Kasi yung mga tao, kasama siya doon. Kasi tao din siya eh. Nagsama niya sa katawan niya yung tao at Diyos. So minamahal siya ng Ama, kahit nagkatawan tao siya, minamahal niya rin yung anak. So nakibahagi yung human nature niya sa estado ni Kristo ng pagmamahal na natanggap niya bago pa likhain ng sanlibutan. Ibig sabihin, bago pa siya magkatawan tao, may pagmamahalan na sila ng Trinity. Diba? Nagmamahalan sila. Ngayon, nagmahalan sila, nagkatawan tao siya. So, nakibahagi yung human nature ni Kristo as one person na minamahal ng Ama. Kaya nga yung pagmamahal ng Diyos na kay Kristo, ano yan eh, Roma 8:38-39. Kasi mahalaga yung pagiging tao at pagiging Diyos niya dito. Hindi pwedeng pagiging tao lang yung mediator. Kasi hindi naman kayang itali ng tao lang ang ang Diyos eh. Hindi niya kayang abutin yung tao. Si Kristo, siya mismo yung Diyos. 'Di ba? So abot niya, nasa kanya ang Ama. So kung nasa kanya ang Ama, dahil pantay sila ng pagka-Diyos, nagkatawan tao siya. So yun na yung simula. Yun na yung simula ng pagtatali ng tao at Diyos. Yun yung hypostatic union. Tingnan mo, babasahin ko. 1 Timothy 3, 1 Timothy 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Bakit diniin yung ang taong si Jesucristo? Ba't kailangan sabihin tao siya? Anong kinalaman nun sa pagiging tagapamagitan? Requirements ba yon ng basta tao, tagapamagitan na? Hindi. Kasi siya mismo yan.
May isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Siya yan. Yung tinutukoy diyan. May isang Diyos. Si Kristo to eh. Okay. Siyempre, kasama niya ang Ama at ang Espiritu Santo. Diyan sa diyan sa unang Timoteo 2:5, batay kay Pablo, ano ba ang pagtuturo ni Paul sa mga tunay na Kristiyano? Yung isang tagapamagitan ba ay Diyos na tagapamagitan or taong tagapamagitan? Kung mapansin mo, may subject dito sapagkat may isang Diyos. Diba? May subject at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. So, ano yung subject na yan? Ang taong si Jesucristo. So, nauna na na-declare na Diyos siya. Nauna na na-declare. Kasi hindi ka pwedeng maging tagapamagitan sa Diyos at tao kung tao ka lang. So, sinabi dito, may isang Diyos, Trinity. So, part nun si Jesus Christ sa isang Diyos. At may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. So, ikaw ba, tol, kaya mo bang mamagitan sa tao at Diyos kung tao ka lang? Siyempre hindi. Oh, yun yung point doon, tol. Kaya importanteng inelaborate yung tao dito, hindi dahil tao siya, kung hindi dahil Diyos siya na nagkatawan tao. Kasi parang lalabas niyan, powerful yung tao lang. Kasi ang nangyari, parang naging requirements na maging tao ka para maging tagapamagitan ka. Tapos hindi ka Diyos. Sa meaning, Uncle Boy, no, kung yung term na isang Diyos ay tumutukoy sa tatlong persona, so meaning to say, si Christ ay namamagitan rin sa Holy Spirit. Hindi, sa Trinity. Tandaan mo, bro, yung Holy Spirit, isinugo na ng anak yan. Espiritu ng anak at ama yan. So, napunta na siya sa'yo. Siya yung maglilid sa'yo para makilala mo si Kristo. Ngayon, hindi mo maikilala ang pagka-Diyos ng Holy Spirit kung hindi mo muna maikilala ang pagka-Diyos ng Spirit ng anak. So, yung Espiritu Santo at si Kristo ay walang pagitan. Kasi balat at balat at langis. Okay. So sinong persona ang pinamamagitan ni Kristo? Kung yung isang Diyos ay tumutukoy sa Trinity. Sino yung isang persona na pinapamagitan ni Ang pinapagitan niya talaga yung Ama. Pero yung Holy Spirit, yung nagtuturo. Okay. Sa pagtuturo, laderize siya, bro. Sa pagtuturo, yung Holy Spirit yun. Pero yung pagtatali, yun yung anak. Okay. So, ang Ama na Diyos ang siyang pinamamagitan ni Kristo sa unang Timoteo 2:5. Tama ba ako, Uncle? Buong Trinity, kasi kung hindi mo makilala ang pagka-Diyos ni Kristo, hindi mo makikilala ang pagka-Diyos ng Holy Spirit. Wait lang, medyo naano ko. Hindi mo pa ba naaral yan, na pag hindi mo nakilalang Diyos si Kristo, hindi mo makikilalang Diyos ang Holy Spirit. Kailangan kilalanin mo muna ang Diyos si Kristo bago mo makilalang Diyos ang Holy Spirit. Hindi mauunang makikilala mo maging Diyos ang Holy Spirit bago yung si Kristo. I mean, third person. yung kung part lang doon sa doon sa talata sa unang Timoteo 2:5. Sino yung persona na pinamamagitan ni Kristo? At ilang persona yun? Sabi ko nga sa'yo kanina, bro, 3 persona nga iyan. Hindi ka nga pwedeng pupunta sa Holy Spirit kung hindi mo rin maikilala si Kristo bilang Diyos. Kilalanin mo muna si Kristo bilang Diyos, saka mo maikilala ang Espiritu Santo, pero nauna mo nang nakilala ang Ama. Gets mo? So nauna nang nakilala ang Ama sa Old Testament,
Ngayon, ang ginawa ng Diyos, sinugo niya yung banal na espiritu sa mga tao para maunawaan. Kasi mahihirapan silang maunawaan si Kristo. Kasi si Kristo nagkatawan tao, tapos isang Diyos lang ang Diyos, tapos may ikalawang persona. So mahihirapan maunawaan ng mga tao yon. Ang ginawa ng Diyos, sinugo niya yung espiritu niya sa tao. Yung pagsugo niya ng espiritu sa tao, tuturuan niya ngayon yan para makilala yung Diyos. Paano tatawag ng ama-ama? Paano ka makatawag ng ama kung hindi ka dadaan sa anak? So kikilalanin mo muna yung anak, yung Christology. Ituturo sa iyo ng Holy Spirit yung Christology. Ngayon, pag nakilala mo yung Kristo, later mo palang maikilala ang Holy Spirit. Hindi kasalukuyang tinuturuan ka ng Holy Spirit, kilala mo na kaagad siya. Misteryo yung Holy Spirit. Ano yan eh? Konsensya siya. Yan. Siya rin yung konsensya. Yan rin ang konsensya. Kaya ibig sabihin, yung Espiritu mo at Espiritu Santo, nag-uusap. Parang ganun siya. Ano yan anthropomorphic language yung ginamit ko. Hindi siya mahirap siya explain. Sige, Uncle. Sige, kung yung isang Diyos Nagets mo ba, Tol? Sige, kung Standard yung yan. kung yung isang Diyos sa unang Timoteo 2:5 ay tumutukoy sa Trinidad. Bukod sa talatang iyan, Uncle, no? Meron bang talata na nakasulat na si Kristo ay namamagitan rin sa kanyang sarili? Ayan, yung talata. I mean, bukod sa talatang iyan. Eto. Basahin ko si Kristo namamagitan sa kanyang sarili. Paano namamagitan? Hindi ko parang may error yata sa tanong mo Di ba kanina sabi mo na yung isang Diyos sa unang Timoteo 2:5 na may tagapamagitan ay tumutukoy Tignan mo, sa Tol. Tignan mo yung ano mo, Tol, yung language mo. Mamamagitan ako sa aking sarili. Paano yun? I mean bro, yung tanong ko kasi is I mean batay rin sa paliwanag mo. Kasi di ba yung isang Diyos roon Hindi na siya mamamagitan sa kanyang sarili, bro, kasi hindi naman dalawa siya eh. Isa lang siya, pero Trinity yan. Kasi bro, kasama diyan yung Holy Spirit din. Hindi mo rin makikilala yung Holy Spirit na nauna nang nagpunta sa iyo kung hindi mo makilala ang pagka-Diyos ni Kristo. Nagets mo ba 'yon? Sa pagka-Diyos ni Kristo, hindi mo makikilala, hindi mo mababypass ang pagka-Diyos ng Holy Spirit kung hindi ka daan sa pagka-Diyos ni Kristo. Kasi nga napaka-misteryo ng Holy Spirit. So, pag napunta ka kay Kristo, nasa Trinity ka. Pwede ka nang makipag-usap sa Espiritu Santo, pwede ka nang makipag-usap sa Ama. Kaya nga pwede ka nang tumawag, Ama namin. Yung Ama namin, specific lang yun sa God the Father. Pero yung God the Father na yun, kaya mo siya nakilala kasi tinuro ni Kristo yung panalangin. Diba? Nung tinuro ni Kristo yung panalangin, ang nagpaintindi sa'yo, yung Holy Spirit. Tapos, pag naintindihan mo na yon, yung Holy Spirit ang ituturo sa'yo, yung pagiging anak ng Diyos. Pag napunta ka sa anak ng Diyos, nauna mo nang nakilalang Diyos ang Ama, may kilala mo na rin ang Espiritu Santo. Kanina pa tayo paulit-ulit, I think kailangan mong aralin yan sa CCC, bro. Yung pattern na yan. Tatlo yan, ganyan yung pattern yan. Diba sa Old Testament, nakilala nila ang pagka-Diyos ng Ama, kahit hindi naman nila nakilala ang anak. Hindi naman sila dumadaan pa sa anak kasi sa New Testament pa pinadaan yung anak, so kilala na nila yung Ama. Ngayon, walang nakakilala sa Ama. Ang gagawin ng anak, magkatawan tao siya ang magpapakilala sa Ama. Diba? Kasi hindi mo makikilala ang Ama kung hindi mo kilalanin ang anak. So nagkatawan tao yung anak. Yung nagkatawan tao yung anak, Diyos ang pakilala niya, tas tao. So mahirap siya intindihin. Kasi nagkatawan tao, tapos Diyos, tas isa lang ang Diyos. Ang ginawa ng Diyos na to, Father and Son, yung Espiritu Santo niya, ikatlong persona, sinugo niya ngayon yan sa mga tao. Sinusugo niya ngayon yan sa mga tao. Pag sinugo niya sa mga tao, yung Holy Spirit, tuturuan ka ngayon na makilala mo si Kristo.
Pag nakilala mo si Kristo, makakarating ka sa Ama, then to follow, dun mo makikilala ang Holy Spirit. May Diyos palang Holy Spirit. Nagot mo na? Baka sige. Siguro ang ano muna ako sa ano, doon sa John 1:1 na naman. John na naman. Sige. Diyan ba sa talata, ang yung logos, no? Yan ba ay matatawag na isang term na abstract? Title to eh. Yun yung masasabi ko. Hindi ko pa masyadong malalim yung abstract. Masyado pang malalim yung abstract eh. Hindi ko pa siya ma-affirm. Pero sa akin, ito yung isa sa titulo ng anak. Basahin mo diyan sa sa Book of Revelation. Tapos, ginamit din to, pinang-counter din to sa yung atheist na philosopher sa time ni Saint John. May atheist na philosopher na yung salita, yun yung divine pero hindi umiiral. Doon mo yan makikita, kina-counter nila yon. Di ba ang no, yung logos ay plano, no, sa kaniyang meaning doon sa strong concordance, di ba? Hindi lang naman plano eh. Pag sinabing logos, knowledge. So, pagka knowledge, plano ba kagad? Ako, sige. Yun Kasi, bang, yung term na knowledge, di ba, ayun ay, di ba yung knowledge, yun ay walang physical at hindi nahawakan? Ang problema mo, tol, iba yung pagkagamit niya sa grammar. Hindi siya ginamit as verb. Ang gamit sa kanya as subject, meron siyang tinatawag na definite article. Alam mo ba yung definite article? Bra? Yung pangtukoy, di ba? Pangtukoy sa isang noun. Hindi, pag sinabing definite article, dalawa yan, di ba? May dalawang article. Ay, meron pa nga yung none, yung walang article. Pero pag sinabing definite article, bakit ginamitan ng definite article? Anong purpose niyan? Anong pinapahiwatig ng writer? Pag ginamitan ng definite article, bro, yung ina-address ng writer o ng author is alam ng author na alam ng nagbabasa kung ano yung tinutukoy niya. Kunyari, the Bible. Kaya ako ginamit yung salitang the Bible kasi alam mo yun. Alam ko na alam mo yun kung sino yung tinutukoy ko. Merong specific. Tapos, hindi siya yung NRK was the word, NRK and hologos. Yung NRK dito na preposition, pagka chinek mo to, pinag-aralan mo to, continuous from the past. Yung continuous from the past ng beginning. Tapos, was the word ay ang salita. So, andun na yung salita. So, lalabas niyan, may coexistence ang Diyos. Yun yung plano niya. Lalabas, Diyos din yung plano niya. Pangalawa, bro, yung plano kasi ng Diyos, hindi kasi yan naglo-loading. At saka, hindi niya yun kasama. Kasi hindi naman concrete yung plano eh. Bakit nandito kasama? Tapos yung kasama na ginamit dito, yung pros, ginagamit yung pros madalas sa may mga malalalim na relasyon. May magkarelasyon. Hindi lang may kasama kang papel. Wala ka naman relasyon sa papel mo eh. 'Di ba? Yung pros ginagamit yan sa isang magkarelasyon. So yun, NRK and hologos. So ginamitan ng definite article, ibig sabihin, specific to, tapos hindi siya verb. 'Di ba? Hindi siya lang basta kilos na salita lang. Kay hologos and pros. So yung pros, ginagamit yan sa may malalalim na relasyon sa Greek.
ton theon, kay theos and hologos. So, Diyos yung salita. Etong dito, kahit ano namang gamitin mong term dyan eh. Sa totoo lang eh. Plano, gamitan mo na kung ano-ano yan. Sa Ito yung magiging problema. Doon sa ano, okay, doon sa John 1:1, no, doon sa last clause, in the word was God. Yun bang term, yun bang simple copula na was, yun ba ay ano, yun ba ay past tense or present tense? Ano to eh? Teka, check natin ha. The word was God. Hindi, Yun bang yung N, makinig ka muna bro. Yung N na preposition, ibig sabihin yan, ano yan? From past. Continuous from past. Makikita mo rin yan dun sa una, yung NR key. Merong NR key, ibig sabihin, continuous from the beginning, bago ang beginning, nag-exist na. Tapos yung pagka-Diyos niya, no, nag-exist na. Yun yung preposition na verb form. From past yan. okay? From past. Nalalim mo yun tol, yung N, yung was. Hindi lang naman kasi N yan eh. Hindi lang kasi was yan eh. Ano yan? Nalimutan ko na kasi yan. Inaral ko na dati yan eh. Ba yan? So bali uncle, yung salita ay dating Diyos. Hindi, yun yung pag-exist niya, Diyos. Ontological niya yun. Alam mo yung ontological? Yun yung pag-iral niya. Okay. So, 'di ba yung was yan ay yan ay naka-refer doon sa pasimula. Sa pasimula, 'di ba? Bago magpasimula. Kasi continuous from past yan. Ano bang nakasulat doon sa John 1:1? Bago ang pasimula or sa pasimula? NRK and hologos. Yung NRK, continuous from past. Hindi mo babatayan yung English, bro. Batayan mo dyan yung Greek. Continuous from past. Yes. Hindi meron ang pasimula. Meron nga pasimula pero nauna siya doon kaya nga continuous from past. Yung pasimula, saan na yun tumutukoy? Pasimula sa pag-create ng Diyos. Mabasa mo yan sa verse 2. Sa verse 3. Okay. All things through Him. Ayan. Patungkol yan sa creation, bro. Medyo nakakalito pag Maintindihan mo yan, tol. Try mo aralin. Madali lang yan. I think, ang tagal ko na nga ito, nalimutan ko pa yung mga ibang technicality nito. Nalimutan ko na. Stock knowledge lang binibigay ko sa'yo. Pero kung mapansin mo, pinararel yan yung NRK and hologos, tsaka yung theos and hologos. Pinararel yan, dalawa na yan. Ibig sabihin, ano yan, pag-iral. Bago pa ang beginning, at pagka-Diyos, pagka-Diyos, dun, yun yung ontological niya. Diyos na talaga siya. Pero 'di ba uncle, 'di ba sa John 1:1, 'di ba yung logos, yun ay Diyos. Oo. Oo, so 'di ba? So meaning para siyang in the God was God. Parang gano'n yung nilabas. Hindi. God was the Word. Hindi in the God was the God. The Word was God or God is the Word. Sige, yun lang. Ba't naman God is God? Ang gara naman nun. Thank you. Ayun, bro. Pakita tayo si JB, oh. Si JB, Prince JB, anong church mo, bro? Prince JB, bro? Bro, anong church mo, Brad? Para ma-welcome ka naman namin.
Baka hindi niya tayo naririnig. Baka, Bro, magsalita bro. naririnig tayo, Uncle, nakamute lang. Guys, pag umakyat kayo dito, paki-unmute naman in Oo respect nga. naman sa mga host dito. Para pag kinausap naman kayo, tapos pagka sinipa kayo, tatampo naman kayo. So babaan na namin bro kasi wala kaming medyo limited lang yung time namin. Actually marami pa sana kaming gagawin kaso syempre hindi namin nagigilty kami pag hindi kami nagla-live. So ganun yung nangyayari guys, no? So si Ron, akyat dito kayo guys, akyat. Usap-usap tayo. Nalimutan ko na nga yun tol, yung tawag sa reading na yun. Dun sa may NRK and Hologos tsaka yung Theos and Hologos. May reading dyan eh. Good morning, Pinapara mga yun. Uncle. Good morning, Uncle Boy, Uncle Nas. Ay, good morning. Ayan. Walang araw, Uncle. Oo nga eh, parang hindi ka natulog, Uncle Nas. Ha? Wala Kaya na nabasa ulam. ko rito, Uncle Boy, yung tinatawag na was God eh, ano yan, in perfect tense. Tama ba? Ito ba yung pinupunto mo kanina? Ano siya? Galing pa siya sa past. Oo, in perfect tense eh, ibig sabihin ng was kasi rito yung dati nang umiiral pa simula pa lang. Oo. Oo. Pagpapatuloy ng pag-iral yan. Hmm. So, kaya sa totoo lang, iba talaga yung Greek. Hindi yan sa ano eh. Hindi mo ngay sa Uncle. Pakimute ako, bro. Pakimute ako pag may Sige, Uncle. Naggagala ka na naman ah. Nainip ka na naman yata, Uncle ah. Sarap maggalasi dyan sa inyo eh, no? So, yung pag-aaral natin ng Greek, hindi yan para i-flex talaga sa mga kalaban. Kung hindi, obligasyon yan talaga. Naging obligasyon. Hindi siya parang mag-aral tayo ng Greek para mayabang tayo, magaling tayo. Hindi, nagiging obligasyon siya kasi wala talagang perfect translation, guys. Tama si Kuya Alvin. Walang perfect translation. Meron tayo perfect magisterium. Bakit naging perfect yung magisterium natin? Sa gabay ng Diyos. Yun yung pumuno ng pwedeng maging pagkukulang. Imbis na magkulang dahil tao lang, dahil hindi naman perfect yung tao sa pagdating sa knowledge, pero nagiging perfect dahil sa Diyos, no? Kasi siya mismo yung ulo. Ibig sabihin, si Kristo talaga yung magisterium natin, no? Yung translation, kailangan talagang kung gusto mo ng mas malalim, pwede na translation eh. Kung hindi ka naman talaga nagdi-deep dive sa mas malalim pang meaning or interpretation ng verse, pwede naman yan. Ganyan din naman ako dati. Pero yun nga, dahil nga maano na rin tayo, tumataas na rin yung kumbaga dosage natin. Inaaralan na natin yung mga Greek term. Nalimutan ko yung reading na yan eh. At inaaral ko yan eh. Nalilimutan natin, no? Ibig sabihin, kailangan talagang patuloy na mag-aral. Nalimutan ko eh. Maganda yung reading dito eh. Sa Greek. Sa John 1:1. Ganda niyan. Yung sa simula. Kaya hindi ka pwede basta-basta madadali dyan. Lalo kung ano mo yun. I-review ko ulit yun, no? Ginamit sa akin ni ni Evander. Ang ingot-ingot, hindi niya alam pabor sa akin yun. Yung sinasabi niya. Kasi patungkol yun sa sa pagka-Diyos pa rin talaga ni Kristo. Kasi yun yung pag-iral niya bago ang sanlibutan. Tapos yung pagiging Diyos niya. Naginamit dun sa N, yung term na N. Kumbaga, Uncle Boy, no? At gamitin niya yon, wala pa rin siyang kawala kasi lalabas, Diyos pa rin si Kristo. Ang problema tol, dahil wala nang maitanong, ginamit niya. Aklat eh. Hindi niya alam pabor sa akin yung Ayun tanga-tanga. nga. Basta na lang may matanong, hindi niya alam na una ko nang inaaral yun. Ingot-ingot eh. Mantake mo, inaaral niya aklat. Sa akin, dito lang sa mga patristic approach.
Tsaka pag breakdown mo yung Greek, pwede mo naman i-breakdown yan eh. Tingnan mo yung mga deep meaning yan. Tsaka yung mga bakit iyan yung kapag kagamit doon sa ano. Eh sa kanya, binasa niya aklat, di niya naintindihan. Nakakatawa eh. Si Gab. Akit kayo dito guys. Pwede kayong ano guys, magtanong po ng mga bagay-bagay about sa Bible. Sige, Uncle Boy, habang nag-antay tayo ng mga bisita, no? Pwede bang may paliwanag sa amin patungkol dito kasi narinig ko lang to sa isang live, no? Ng mga bosses. Patungkol dito sa Angel of the Lord. Kasi ang stand kasi ng mga protestante rito, ang Angel of the Lord ay ito daw ay mismong si Kristo, no? Yung Christophany. Hindi. Kumbaga, pagpapakita siya mismo. Ngayon, nung umakyat si Prof. Manny, maganda yung pagpapaliwanag ni Prof. Manny, kaso nga lang, hindi pa rin nila pinaniniwalaan. No? Kumbaga, manifestation, no, sinasabi ni Prof. Manny. Ipaliwanag mga sa amin dito kung paano yung Angel of the Lord, no? Yung sa mga Old Testament. No? Anghel talaga yun. Ayan. Kasi nalilito sila sa salitang lalaki o tao. Siyempre, pag nagpakita yung anghel, saan yung tao? Alang naman saan yung hayop. Hindi matakot ka dyan. Pag magsalita yan. Diba? Tama si Prof. Manny. Dati pa niya ini-explain sa kanila. Hindi nila maintindihan. Sabi ni Prof. Manny, kaya gumagamit ng angels kasi yung angels ay kagaya ng Diyos na pure spirit. So, ibig sabihin, talaga nagpapakita ito ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. So, basahin natin ditong ano Ito. Theophany yan, hindi yan Christophany na sinasabi nila na ano yun pre-incarnation. Sinasabi nila na paunang Yes, incarnation ni Jesus Christ. Medyo alanganin tayo dyan. Kasi lalabas kasi na siya, nagpakita na siya in human form pag ganun kaya sa Old Lalabas. Testament. Mawawala Lalabas na ng ng saysay yung pag-incarnate niya ng New Testament. Welcome, good morning sa iyo, Uncle Don Juan at saka kay Gab. Yan. Tama si Prof. Manny sa bagay na yan, actually. Tinatawag. Diyan nagtalo si si Kuya Alvin tsaka si maganda talagang pagtalunan naman talaga yan eh. Diba? So, asan na ba yan? Kasi, sa Old Testament, actually, from the beginning up to future event, yung mga anghel sa katikisem, busy talaga sila. Sila talaga yung sinusugo ng Diyos para magsalita ng magandang balita. Lagi yan. Kasi, utusan ba ng ano yan sila? Pwede silang utusan ng ng Diyos. Teka, hanapin ko yung mga verse ko about sa Pansinin natin dito sa Exodus 3 verse 2 to 3. Kasi ang ginagawa kasi ng iba, dahil yung argument ng INC, hindi pa nakita ang Diyos. Walang nakita sa Diyos. So, ang gagawin nila, ika-counter nila yon sa pamamagitan na meron na. Which is si Kristo nga yung second divine person na mismo yung hindi. Anghel talaga to. Anghel talaga sila. Ayan ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang maningas na apoy na mula sa gitna ng mahabang punong kahoy. So, anghel yan So, ngayon, tingnan natin sa Hebreo 2:2. Tingnan natin kung anghel ba talaga o si Kristo. Hebreo 2:2. Tingnan natin yung theology dito. Kaya dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo matangay na papalayo. Sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Ayan napakalinaw na Papaano tayo makakatakas kung ang ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin na nakarinig sa Kanya ng
pawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalagad iba't ibang himala na kaloob ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa Kanya, sapagkat hindi ipinasakop ng Diyos ang mga anghel. Ang sanlibutan, darating na siya ng maraming sinasabi. So, panglas special si Jesus Christ. So, malinaw dito sa verse 2, sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa. So, napaka-clear, may anghel talaga. Anghel. Ngayon, yung anghel kasi, parang sila yung spokesperson ng Diyos. Yung mismong salita nila, kung ano talaga yung sinasabi ng Diyos. Ganun, parang nakikipag-usap ka talaga sa Diyos, pero anghel yun. Bigyan pa natin ng isang verse yan. Bakit anghel? Pagka Uncle Boy, messengers of God. Oh, messenger of God. Pero being din nila yun kasi merong messenger of God tao. Pero yung angel sa kanila sa CCC, yun talaga yung being nila as a spirit. Pure spirit sila. So, Hebrews 9:5. Sabi dito, at sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian na lumililim sa trono ng awa. Ang mga bagay na ito ay hindi sa ibang I think na ganda nito sa MBB. Sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian na lumililim sa trono ng awa. Ang mga bagay na ito ay hindi na namin masasabing isa-isa sa ngayon. So ito yung MBB nga yon. Sorry. Eto. At sa ibabaw ng kabano yung mga kerubin na nagpapakita naroroon ang Diyos. O, diba? Tingnan natin to sa sa Greek. Ang ganda kasi niya ng MBB. Paraphrase kasi MBB. Pero kung mala sa Greek, medyo tayo. Pero yun nga, anghel talaga yun. Yun? Theophany. Ngayon, nagpapakita sila saan yung lalaki. Ang akala ng iba, lalaki, si Kristo yan. Gano'n naman talaga. Tignan nyo yung iconography ng mga anghel. Lalaki naman talaga sila Tao sila di ba? Nung pumunta sila sa Sodoma at Gomora, gusto pa nga maipagtalik ng mga taga Sodoma at Gomora di ba? Kasi nga mukha silang tao. O, tignan mo yung aklat ni Tobit. Hindi naman niya nakilalang anghel yun kasi nagpakilalang tao, nakikain pa ng isda. Si Saint Michael. I think si Saint Michael yun Saint Michael. Si Brother Don Juan, Kamusta, Brother Don Juan? Ito po yan. Good morning. Ay. Basta Nash, Uncle Fred. Hello, Uncle. Ikaw, Tol, ano yung napag-aralan mo dun sa sa Theophany sa Old Testament? Yung nagpapakita yung Diyos sa anghel. Doon sa nabasa ko, hati yung view ng mga church father doon sa Angel of the Lord. Pero majority na mga nasa academe, mga schoolmen na tinatawag, yung paniwala nila ay ito ay angelophany na tinatawag. Sabihin, siya yung angel talaga siya. Though, nung nagsasalita yung angel na yon, dala-dala niya mismo yung salita ng Diyos. Is as if yung Diyos yung nagsasalita. Yes. Tama. Yung view na yan, yung naniniwala sa view na yan ay literal na anghel. Sila Athanasius, si Basil, Cyril of Alexandria, Eusebius, Chrysostom, si Jerome, tsaka si Pope Gregory the Great. Ang sinasabi nila na yung daw unang-unang theophany talaga is yung nag-incarnate na si Jesus Christ. Yun yung first time na Nagpakita talaga. nagpakita talaga siya. Though hati yung patristic sa view na yan. May view talaga na na pre-incarnation na tinatawag. May view. Pero ang dapat nating hindi pagkamali na yung pag sinabing angel of the Lord, isang individual lang siya. Hindi kasi kahit sa New Testament may tinatawag na angel of the Lord, di ba? Kahit sa Old Testament din, meron din naman na tatlo yung view kasi. Dito sa nabasa ko, tatlo yung view. Sige daw. Yung unang view is identification theory.
Pag sinabing identification theory, siya yung is a phenomenon through which God appears daw in the Old Testament. Yung pangalawang view naman ay logos theory. Yung logos theory, ang sinasabi, yung second person ng Trinity, sometimes called pre-incarnate Christ daw. This view agrees with the identification theory that the figure in question is divine. Siya daw yung pre-incarnate appearance ng Son sa Old Testament. Yung pangatlo naman, representation theory. Na yun nga, angel nga siya. Yung pakita doon. Though, he is speaking as if siya yung Diyos, parang gano'n. Yung phenomenon, parang mismo yung Diyos or wala ng presence ng angel. Talagang God na Parang sinasabi niya na parang manifestation ng Diyos mismo yun. Pwede siguro yung Holy Spirit, nagmamanifest yung Holy Spirit minsan into clouds. Pwede natin sabihin na yung manifestation na yun is not a created being, pero yung manifestation na yun, hindi talaga yun ang form ng Diyos. Kumbaga pagpapakita lang. Pagpapakita lang siya. Tatlo yung Gaya view. nung kasi nakakalito pa dyan, pag sinama mo pa yung Holy Spirit, kasi naganyo siyang kalapate, di ba? Tapos pag tinignan mo yung niya, shadow niya, sa Old Testament, nag-anyo din siyang pala doon, clouds. Di ba? So, Medyo, kahit ako nalilito ako dyan kasi sinasabi nila, yung Hebrews 1:1, Uncle Boy, kapabisado mo yung Hebrews 1:1, no? Hebrews 1. Yung, ano nga ba yung sinasabi doon ano nga ba yung nakasulad doon? Basahin ko. Magandang Uncle Boy. Noong una. Ay, Sasabihin lang sana tanghali. ako. Ano yan, bro? Sasabihin lang sana ako. Noong Miyerkules, naka-live kayo. Nagpapa-up ako noon. Sayang, hindi nyo ako na-accept na i-up. May Sayang. magpakita sa ano akong live na live. Ministro at manggagawa kumakain sa dinuguan. Sayang, hindi nyo ako na-up. Miyerkules Ano binidyan mo? ang gusto ko sana na dito sa live mo mismo para, di ba, ina-upload mo to sa YouTube. Talaga. Pero mahirap din yung pag kukunan mo ng video ang individual, Ingat ka dun, makakakuha ka ron. Oo nga pala, no? Cyber libel yun, Uncle Fred. Oo, bawal yun. Andito Ingat ka kayo rin. sa pwesto namin, sa tapat kasi ng pwesto namin sa palengke. Merong yung, alam mo yung calamaris, mga prito calamaris, mga street isaw. Yan, mga street foods. Tapos meron doon yung tuhog-tuhog na dugo na nakabalot din siya sa masa. Betamax. Sakto yun. Pinapanood ko sila. Di tinanong, lumapit ngayon ako sa tita ko. Sabi ko, tita, di ba mga yan? Mga ministro yan? Sabi niya, oo. Pero mayroon patunayan yun. Hindi mo, unless kilala mo talaga sila. Hindi, kilala sila ng tiyahin ko kasi tiyahin ko iglesia. Pero yun ingat, ang bala ko nung- Tol, syempre, Yun mas ang- mahalaga sa atin yung seguridad mo, ha? Yun ang bala ko that time na may pakita ng live Ang dito bira sa, talaga. sa live dito. Nagchat ako doon sa baba, hindi mo ako na-accept eh. Hindi. Sabi ko sa Okay na yung kapatid na Gardo kasi kung titignan natin, medyo bawal yun. Invading privacy yun. kasi tinanong ko tiyahin ko, tita, di ba mga Baka ma-plug yung live niya, Uncle Boy. kumakain ka ako? Sa akin, Tol, pag nagla-live ako, minsan nakatingin ako sa kawalan. Kaya minsan kahit sila Nash, nagko-comment na yan halos pa-up. Ganyan yan Sabi ko, chat ako ng chat, hindi ako na-accept, sayang. Sabi ko, mapapasok sana sa YouTube nyo kung sakali. Yo, ilan Tol ba? Magka-problema pa. Siyempre, yun magka-problema, Tol. Mahirap na. Pero, anyway, salamat May nakita akong post ni Maria Clara. Patay na daw si Israel Nono Ponce, yung INC. Oo, Tol. Patay na si Totoo Sir. yun. Patay na si Ponce, talagang legit. Legit talaga yun. Lahat ng mga INC, guys, sana sa mga page, yung debate platform na, tapos INC platform na talagang mga, hindi ko na kilala mga INC na wala na talaga sa mga debate platform. Nagpo-post talaga. Tapos yung mga comment din, resuntos kapatid, tapos na paglalakbay mo, mga ganun ba? Legit. Hindi naman debater yun si Ponce para Sakit ba yun ipag-itago o pa nila ano? na namatay. Diba? Kasakit? Kahit attack. Walang balita. Kahit attack.
Ano? Nabasa ko yung Heart comment attack eh. daw? Ano daw? Heart attack. Ay, heart attack. Bata pa yun, di ba? O, bata pa yung si Israel. 30 plus lang yan. Oo daw, yung heart attack pagka nasa 20s, 30s ka daw, more likely hindi ka magsusurvive. Kasi yung katawan mo hindi pa siya ganun ka, ganun katibay. Unlike kung natake ka ng 50s, 60s, medyo mas Ganon? may lamang ka raw. Oo, Mas ganun pala. vulnerable Ibig sabihin, yung mas matigas pala yung 40-60. Ay, Mas ano sila, 40-50. mas mataas yung chance nila na mabuhay. Pero Para ito sa lang yung bata. ito lang yung pagkakaiba talaga. Nung namatay yung anak ni ayon si Catholic, si Roy, si Uncle Roy, binabanatan pa nila si Uncle Roy kahit nung namatay na nagluluksa na yung tao. Ay, grabe. Pero sa Katoliko, wala kang Grabe. narinig na binabanatan yung INC nung namatay yung kapatid. We just Siyempre, pray hindi naman na tayo it's all kaluluwa about niya God. naligtas pa rin. Wala silang empathy, wala silang Kasi hindi natin babanatan yan, bro. Oo, Kaya hindi ngayon, tayo kagaya nila. Respect pa rin tayo Ipapanalangin natin, bukod sa Yun lang respect, ang ginagawa ng simbang Katoliko, bro, kahit hindi ka papanalig, pumupunta kami ng simbang, ito ha, ano to, dito. Kada madaling araw, nagpe-penance kami ni Uncle Elisha, magro-rosary kami para, penance yun, alauna bro, pupunta kami ng church, alauna na madaling araw, hanggang alas 8 ng umaga, magro-rosary kami nila Uncle Elisha, para sa mga nasa purgatorio at para sa mga namatay. Kung hindi man sila Katoliko, kasama sila sa Panginoon. Ganun ang Catholic Church, bro. Ang sa akin, ang pwede natin Yun naman kasi i-contest. tayo eh. Ang pwede ko i-contest dyan, na baka may malaki yung chance na mapurgatory siya. Sa akin, kahit sabihin na natin, sige, sabihin natin, meron siyang kakayahang mag-research. Diba? Sabi mo, meron kakayahang mag-research. Andyan lang yung Google, bakit hindi ni-research na Catholic Church ay true church? Na nakikita ko, yung knowledge. Yung knowledge niya, baka hindi niya kayang intindihin. Hindi ko alam. Or meron siyang nakaharang na nagsabi sa kanya na itong itong reference na to, hindi to totoo. Pwede na nauna yun eh. Kunyari, may chance ka nga mag-research, nasa bayan ka, nasa city ka. Diba? Ang problema, yung nasa paligid mo o yung kinagisnan mong lugar o yung lugar mo na pinasukan, sinabi sa'yo na peke yung dokumento. So ano nang gagawin mo? Hindi ka na makapag-decide kung tama yung mali. So progress ka pa rin ng pagre-research. Nga, so nga lang. Kaya namatay na. Namatay sa ganun. Manguusig. May pagka-manguusig pa. Sa akin, yun na lang yung nakikita ko dyan. Yung hindi niya talaga, hindi niya pa, ewan ko, basta mahirap kasi yan. Manukat talaga dyan. Pero sa atin, siyempre, pag-asa lagi nasa atin lagi yung hope. We only hope and pray na sa mercy at awa ng Diyos. Lagi yan, may hope yan. Kasi sa akin, maliman yung, kaya nga sabi nga ni Pablo, diba, na isang dalangin ko ay maligtas sila. Yan. Yun nga yung gusto ni Pablo eh. Kahit mali yung batayan at pamamaraan nila, kahit hindi sila nagkasakop sa katira ng Diyos. No? Nagtayo sila sa sarili. Still, ang panalangin pa rin ni Pablo, maligtas sila. Kasi mahirap kasi convert talaga yung nasa kalagayan ng protestante, no? Ang ibig sabihin nun, Angel, may chance pa rin sila maligtas. Kasi kung si Paul, alam niya pasikot-sikot from A to Z. Therefore, kung walang kaligtasan yung mga tumalikod, hindi na mananalangin si Pablo na maligtas tong mga to. Kaya ang hirap ng ang hirap ng kalagayan ng Protestant kasi may halong brainwashing diyan. Hindi kagaya sa 80s. 80s, malaki chance niyan na talagang sinasadya na niya na. Pwede 'yon, 'di ba? Di ko rin alam. Kasi wala naman nang brainwash sa'yo sa 80s . Wala naman kayong leader diyan . Walang leader diyan. So, siyempre, hindi naman natin masukat. Alam ba natin yung sukat ng isip ng tao, di ba? Kaya nga, May brainwashing .
sa akin, Uncle Boy, instant ko sa mga protestante, no? Nilalagay lang nila sa alanganin yung kanilang kaluluwa. Oo, tol. Talaga na lang. Kaya ako sa ating mga Katoliko, mas gugustuhin pa natin na lang isipin na itong mga to ay talagang mangmang talaga. Wala sa katamang wisyo, no? Kasi Ganun may na hirap lang. kapag inisip natin yung ganyang mga pagkakamali Oo. nila tapos ay mapupunta sa impyerno. Parang ang hirap isipin kasi wala nang balikan to eh. Kaya mahirap humatol ng ganun. Eh, baka yan, di ba sabi, huwag kayo magsehat sapagkat sa hatol ng ihatol, baka siyang ihatol sa'yo. Di ba? Di mo kasi kilala yung buong tao eh. Hindi mo alam kung may diferensya sa isip to. Di ba? May psychological problem to. Hindi natin alam yan eh. Wala tayong alam talaga. Pero as long as nakikita ko na mabait naman siya, sige. Eh, yun na lang. Yun na lang talaga yung litid naman. Hindi ko alam yan. Ngayon sa atin, Uncle, no? Kaya natin ipinapakita yung magiging kahihinat na nila. Binibigyan lang natin sila ng warning na huwag na nilang ilagay sa alanganin yung kanilang kaluluwa. Yun lang naman nasa atin. Oo, Pero hindi tol. naman tayo yun ang huhusga mismo, no? Na dyan talaga kayo papunta. Hanggat maaari nga, ayaw nga natin sila mapunta dyan, no? Mas gugustuhin pa natin, nasamayin pa natin sa purgatory. At least, pag nalinis sila, diretso sila ng langit. Pero yung ginagawa natin dito, no, kung halimbawa, meron kayong mga banner diyan na lumalangoy sa dagat-dagatang apoy, ito yung pagpapakita lang na to prevent, no? Huwag niyo nang kumbaga warning na, huwag niyo nang asamin pa. Kung may pagkakataon pa kayo sa araw na to, gawin niyo na yung tama, ilagay niyo na ng na maayos, no? Basta ako, wala akong kinalaman dyan. Hindi ako gumagawa na ganyan. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko naniniwala dyan. Hindi. Binibigyan lang naman natin sila ng ng paywatin kung ano yung mapupuntahan nila. Pero siyempre para sa atin, gusto natin silang maligtas, no? Yun ang- Salbahe, no? Actually, mainis. Magkakaroon ka na ng asar. Pag sinasadya na nilang iluwa yung katotohanan, dun ka na makaramdam ng asar. Pero sa totoo lang, mas nakakaawa sila dun. Tama. Kasi magiging hatol yun. Kunyari, may umakyat dito. So, nakikita niya kung paano natin i-explain ng planchado. Diba? Pag in-explain natin, planchado eh. Tapos lalabas sa kabilang tenga, tol. Papuntang impyerno yung ganun, tol. Delikado yun. Delikado yun. Alam mo yun? Parang sinasabi mo na ayoko sa Diyos, mas gusto ko sa sa aral ko kahit mali. Parang ganun, hindi ko alam eh, hindi ko magets kasi wala naman ako sa sitwasyon nila. Manghirap humatol eh. Hindi ko naman alam pumapasok sa isip niya kung lutang ba talaga tong tao na to. Ano ba tong tao na to? Uncle Boy, ako dati namin ko ganun ako. Yung mga naririnig ko sa mga Katoliko na talagang nilalabas ko lang talaga sa kabilang tenga ko. Pero sa tagal ang hirap na hindi ka magpakatotoo eh. Kasi sinasabi mo, Tol, buti. ayaw mo tanggapin, pero no choice ko, talagang yun ang totoo eh. Buti, tol. Tatanggapin mo talaga. Delikado kasi yun yung sinasabi namin, tol, delikado siya. Magiging hatol yun. Imbis na makaligtas yung ebanghelyo, yun yung magiging hatol sa'yo. Kasi tinan mo, mababasa mo yan, mas masama yung sitwasyon mo bago ka nakarinig o nakakilala. Kasi hindi ka naman sumampalataya. Tinan mo yung crucial term na ginamit dito. Tinan mo, 2 Peter 2 verse 20, sapagkat pagkatapos na sila ay makatakas sa karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala. Ito nga, nasa loob pa ng church to, kasi nagkaroon na ng sakramento, I think eh. No? Pagkatapos ng pagkakilala sa Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang nagpasabit sa mga ito na daig ng huling kalagayan nila ay mas masama kaysa pa ng una. Ibig sabihin, yung ebanghelyo, imbis na imbis na makaligtas yung ebanghelyo na narinig mo, dahil nga hindi mo naman pinaniwalaan, mas magiging in pa yung ihahatol sa'yo, yung narinig mo na hindi mo pinaniwalaan. So, di ba? Ang pangit eh, lalabas niyan, pag magla-live tayo dito, may madadali lagi. Parang nadadagdagan yung kasalanan nila. Di ba?
Nadadagdagan eh. Imbis na napabuti, napasama lalo sila dahil sa ginagawa natin, di ba? Kasi lantaran yung pagsabi natin dito, wala nang masyadong interpretation na pag pag nag-analyze tayo dito, pinapakita natin, sa Greek, ganito sa Greek. O, ito yung term na yan. Wala naman halong pambobola doon para hindi mo maintindihan yan, di ba? Wala nang trick gimmick, wala nang magic trick yan eh. So once na naririnig mo yan, tapos lumalabas lang sa kabilang tenga mo, imbis na iligtas ka niyan, ikakapahamak mo yan. Kasi dyan, parang yan eh, kumbaga sacrilege. Parang ganun, alam mo yun, no? Kumbaga, yung Holy Spirit na pumapasok sa isip mo, sa puso mo, inaaboy mo. Inaaboy mo, wag ka dito. Parang ganun eh, no? Ay, si Uncle Fred, oh. Uncle Fred, kamusta, Uncle? Uncle Roy, kamusta? Magandang hapon. Magandang hapon. Kahapon, hapon wala pa akong kayo. net, tol. Nung di na ako nakapag-reply sa'yo, wala na naman ako Naubusan wifi. na. Oo. Hindi, Kaya wala pala. wifi. Namatay na naman yung internet. Mo kung bakit. Mhm. Kamusta, Eh, kamusta? pasok ako eh. Break time ko lang kaya medyo napa-TikTok ako. Uy. Kaya Ayos ah. bababa na rin ako. Sige, Uncle, ingat ka sa work, Uncle. Ingat. Hindi lang, makinig lang ako. Lalo yung mga nakikipag-debate, tol. Tapos yung Bible verse, babaluktutin nila. Ako. Tapos, aware sila na ginagawa nila yon para lang manalo, para lang makasurvive sa debate. Ayun yun. Ewan ko lang. Ewan ko lang talaga. No? Di ko alam. Pero, sabi sa ikalawang Pedro 3, ikakapahamak yan. Basahin natin to. Ikalawang Pedro 3:15. Sa 16 na kaagad, gayon din naman sa mga sulat na kanyang mga isinulat na mahirap, may mga mahirap na bagay doon na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang kasulatan. Sa ikakapahamak din nila. Ano ba yung kapahamakan? 'Di ba? Impyerno, wala naman iba eh. Hindi naman yung kamatayan yung kinakatakutan natin dito eh. Impyerno ang kinakatakutan natin dito. 'Di ba? So, delikado guys talaga, delikado. So, ito yun nga, no? Pag kayong mga protestante magmaipagdebate, pagka hindi nyo na kaya, pwede na kayo mag-pass. O sabihin nyo, okay, bawi na lang ako next time, mag-aaral. Pero wag nyo nang palipitin yung verse, guys. Wag nyo nang baluktutin yan. Wag nyo nang gawan ng paraan para pamalian mismo yung talata. Minsan, lantaran na sasabihin nyo, symbolical. Buti sana kung symbolical talaga. Diba? Kagaya ng pagpapakita ni Moises at Elijah dun sa Matthew 17, dahil nga naniniwala sila sa soul sleep, ibig sabihin wala na yung mga taong namatay, hindi na sila nakakapag-isip, walang naaalala, parang natutulog. Kaso nakipag-usap, di may naalala. So symbolical na lang ngayon. O di pinalipit mo na ngayon yung verse. Nagara na, no? Delikado yun. Sino nagsabi sa'yo ngayon na symbolical yun? Yun yung tanong. Sino nagsabi? Sino nagturo? Saan mo nabasa? Kung wala kang nabasa na symbolical yun, at wala naman sa senaryo, kasi ang madalas lang naman na symbolical dito, lalo pagdating sa gospel, pag sinasabi ni Kristo na nagtuturo siya ng patalinghaga, kasi sinasabi ng narrator yan eh. At tinuruan sila ni Kristo ng matalinghaga. Lantaran naman pag symbolical eh. Hindi mo naman na kailangan ni yan eh. Dukutin mo yung mata mo. Putulin mo yung kamay mo. Ito talaga, talaga yan? Hyperbolism. Diba? Metaphor. Metaphor talaga yan. Diba? Tapos in-explain din naman ni Kristo sa mga apostol ng sarilinan eh. Nagtatanong pa rin sila St. Peter Panginoon, ano po ba ibig sabihin nyo nun? Yun talaga mga symbolical yan. Pero yung minsan, magbabasa tayo dito, wala nang lusot kasi letra por letra. Symbolical yan. Sino nagsabi sa inyo symbolical? Nakakatawa, di ba? Ang gara kasi ang weird kasi talaga ng maging protestante. Parang kada debate nyo magkasala kayo, papuntang impyerno pa eh. No? Napakatakot niyan. Lalo yung
inuusig na kayo ng sarili nyo, meron na kayong personal guilt talaga na sinasabi, baka Catholic Church talaga yung true church siya. Kaso galit ako kay Laboy Letra eh. O kaya, ano ba tayo mga ganun, no? Delikado yun eh. Uy, may makiat. Ay, may bisita Bisita tayo, tayo. Uncle. America's Got Ito. Talent. AGT. Si America's Americans Got Talent channel. Ariel, bro, anong church mo, Brad? Sige pa, anong magnet yun eh, kung halimbawa na una yung ulo. Mga magnet yun kasi may bawal yun sa ano. Mga Uncle, baba na ako. Salamat. Sige, Angel. Ingat ka palagi dyan, tol, ha? Ingat palagi. Thank you, thank you, thank you. Bro Ariel, naririnig mo ba ako? Bumaba ka muna, tol, ha? Maya-maya, tapos di naman bumaba. Kasi baka marinig yung mga pinag-uusapan nyo sa live. Mawalan ka ng privacy dyan. Naririnig yung mga Tatanong. usapan. Ito si Gab, buti nagsalita. Anong church mo, Yeah. Brother Gab? Sa pakikinig ko sa inyo na-realize ko na isa ako doon sa mga nominal. Oo. Ano ka, bro? Nominal. Catholic nominal? Nominal Catholic yan. Uy, parang dati na tayo Nominal. nag-usap, bro. Dati na tayo nag-usap. Parang familiar ka eh. Hindi. Hindi pa yata. Oo, parang minsan yata. Oo, sige, tol. Oo. Sige. Pero maganda yan, Uncle, ha? Kasi from the start, ina-admit mo talaga na nominal Catholic ka. Kumbaga, may pagkukulang na dapat nating pupunuan, no? Kumbaga, Oo. talaga, you're guided by the Holy Spirit, mapunta rito. No? Kung ano man yung mga katanungan mo, pwedeng masagot dito, no? Basta magtanong ka lang. Sige, go ahead. Oo. Sige, tol. Ba, meron kang Oo, sasabihin. Dito lang kami. Galing kasi ako doon sa nakikinig ako kanina kasi doon sa kabila. So nag-exchange sila ng mga ideas o belief, something like that. So nagtanong ngayon ako sa sabi ko, sino ba sa inyo ang sino ba sa inyo ang tama? So hindi naman ako pumasok, nag-text lang ako tapos may sumagot na sabi para ang tama ay para malaman mo yung tama, mag-join ka dun sa hindi nagkakasala, sabi sa Mga Sabi dun ROG yan. Doon sa isa. So nag-browse ulit ako hanggang sa nakita kong naka-live na nga, kaya Mga so the Diyos same yun na question, ano ba itong bro Gab, authority, yung, bakit ba bro Gab, okay, yung go ahead. napasukan mo, ano yun, mga Diyos yun. Hindi ko lang alam kung theophany yung nakausap mo. Tiyo pa nilang. Manifestation yun, oy. Manifestation. Manifestation. Wait, Hindi ba theophany? ikaw yung nag-ordain doon sa papa nila, ha? Ayun lang. Kayo dalawa ni Kuya Noel. Kayo may kasalanan doon. Dali na Ikaw naman. nag-ordain eh. Ikaw talaga. Sige, Hindi ko bro, alam Gab. kung Sige. Catholic site yun o ano. Hindi Catholic Hindi yun, tol. Catholic. Hindi. Huwag ka maniwala. Biro-biroan namin dati yan. Nasa Facebook pa lang. Wala pa dito sa TikTok. Facebook pa lang kami, no? Yung mismo founder nila, nagbibiroan lang kami. Sabi ko sa founder nila, sige, ordain kita. Ikaw na ang Pope Pangkalawakan. Ayan. Naniwala Aba, naman, eh, no? Sineryoso. Yun. Kaya nauso yung papakal eh. Papakal, Dahil oh. kaya ano yun, papakal. Hindi. Pangkalawakan. Shider, no? Say Shider. Sige tal. Tuloy. Ayun, so yun ang tanong ko, yung bakit ano ba, the same question, sino ba paano ba malalaman talaga kung sino yung authority, kasi kung sa unang mga pakinig sa kanilang pagsasalita o sa ibang pagsasalita, mako-convince ka, no? Sila'y tama naman tong kabila, pero sa pakikinig ko nga dito sa sa Boy Letra, no? Actually medyo dito ako nagbababad. Minsan nakakatulugan ko na talaga. Oo. Sa pakikinig ko, mas nakita ko yung kasi dito sa
sa inyo, no? More on ano yung diretso talaga siya sa ibig sabihin na mas na-enlightened ako eh. Nalalaman ko yung mga dapat alam ko na pala noon pa, gano'n, something. Kaya mas gusto ko lang na nakikinig, no? Kung minsan basta nakikinig lang ako, absorb lang ako ng absorb kasi wala eh, parang lumaking hindi religious yung background. Ako din Mga naman, ganun ba? Dol, ganyan din naman ako dati. Kaya wag mong i-ano yung sarili mo kasi ganyan talaga yan eh. Pare-parehas Normal tayo, yan sa bro. Pinas eh. Bro, Gab, Buti sana pare-parehas kung tayo. yung mga magulang mo devoted. Minsan nga kahit devoted yung magulang mo, minsan ikaw tigas ulo mo kasi may iba ka pang hilig. So, stage by stage kasi yan eh. Depende yan sa tao, sa personality. May personality talaga na simula pa lang maka-Diyos na. Naghahanap ng Diyos. Ang problema, yung mga tao na yon minsan sila pa yung napupunta sa Protestantism. Ngayon ganito kasi yan. Sa totoo lang, tayo talaga yung pinakamatibay pagdating sa historical. No? Pagdating sa history, matindi talaga yung claim natin at yung resources natin. Meron tayong unbroken chain, matitrace mo yan sa paghahagilap ng mga file, ng mga legit. 'Di ba? Ngayon, ang ginagawa ng protestante, gagawin nila yung tinatawag na Bible alone. So, labanan ngayon, doktrina sa doktrina na lang. O wala na mo ng parang ganyan kasi yan eh. O wala mo ng encyclopedia. No? Pag hindi na pwede namin yung hindi paniwalaan, mga ganun yan, 'di ba? So ngayon ang focus ng live natin. Sige, total gusto nyo talaga doktrina sa doktrina talaga kasi kung doktrina sa doktrina, makikinig ka sa kabila, makikinig ka sa kanila, makikinig ka sa kanila, tapos baguhan ka. Kung titidan mo, parang lahat may point eh. Hindi mo na ngayon alam kung sino yung papaniwalaan mo. Tapos majority pa nagsasabi, wag nang alamin yung history. Kasi Bible alone, wag nang alamin yung church. Kasi hindi mahalaga yung church. Tapos panay atake sa church. So marinig mo sa kanila, majority yan, puro lahat yan nakatutok yung baril sa Catholic Church talaga. So ngayon natatabunan na yung magandang view ng Catholic Church, di mo na napapakinggan. So naliligaw ka na ngayon. No? Uncle Boy, totoo yung sinasabi mo. Kasi, Uncle, di ba? Tapos ko lang ang saglit lang. Tapos ibigay ko sa'yo. So, ang ginagawa natin dito, dahil nga ganun, puro na doctrinal yung labanan, which is dun naaakay. Yung mga tao, galing tama sa doktrina, galing ni Brother Eli, magaling magbasa, nababasa sa Bible, nababasa talaga. So, pinopokusan natin ngayon, doctrinal tayo ngayon dito. Which is yung doctrinal natin, pagdating sa Bible, consistent talaga yan. Diba? Siyempre, tayo na yung true church. Tayo na nga sa history. Magpapatalo pa ba tayo pagdating sa doktrina? Diba? Antin na mo naman yung natin, resources natin, patristic, may mga church fathers. Diba? May oral tradition. Diba? May magisterium. Tapos naka-centralize tayo. Hindi watak-watak. Systematic. Meron ng batayan, aayon ka na lang sa daloy, kukunin mo na lang. So madali na lang talaga sa atin mag-aaral ng doktrina. Madali mo na lang yung silang talunin. So kaya ayun ang nangyayari dito. 'Di ba? Sige, gusto niyo doktrina sa doktrina, doktrinahan na lang, ganun na lang. 'Di ba? Kasi dapat mag-focus tayo diyan eh. Kasi pagka history, okay naman tayo sa history, talagang panalo tayo history, 'di ba? Kaso babaluktutin pa nila yan eh. Andiyan pa yung gagamit na mga taking reference or mga chismis. May mga chismis kasi sa history. Sa likod ng history, meron pang nakahalong chismis diyan. Kunyari mga Inquisition. May halong chismis yan. Ha? Pag hinaluan mo ng chismis yung katotohanan, sa demonyo talaga yan, guys. Kunyari, hindi naman talaga totoo yun. Tapos pinapangaral mo ang demonyo, ang kasinungalingan, di ba? So, sige, brother Nock, sige. Ikaw na, bro. Yun, additional ko lang, bro, Gab, doon sa sinabi ni Uncle Boy na yung lahat ng baril
lahat ng nozzle ng baril nakatutok sa Catholic Church. I experience it, bro, because galing ako sa iba't ibang sekta hanggang muntik na ako sa INC, bro. Doon sa MCGI, nanggaling na rin ako dyan. Ngayon, yung idadagdag ko lang sa sabi ni Boy Letra, ni Uncle, na totoo yung sinasabi niya kasi doon sa mga pinagdaanan ko mga sekta, wala silang ibang sinisiraan kung hindi ang Catholic Church. Lagi yung bukang bibig ng mga yan, sumasamba kayo sa ripulto, yung wala sa Biblia yung aral nyo. Ganyan yan, bro. Kaya kung halimbawa, yung katulad ng sinasabi ni Uncle na doctrine to doctrine, pag di mo alam yung doctrine natin, tulad ko noon, nung Catholic ako, umalis ako sa Catholic. Nung hindi ko siya nalalaman, madali ako nahihikayat ng ibang sekta. Ngayon, nung nalaman ko yung katotohanan, kasi sabi ko nga, mas malala pa nga ako sa'yo, ikaw nominal lang. Ako, napunta na ako sa iba't ibang sekta, bro. Kaya yun. Kaya okay lang yan, yung sinasabi mo na nominal ka, because na wala naman tayong kumbaga, hindi tayo tumitigil na maghanap ng katotohanan kasi tayo ay lalang ng Diyos. Patuloy tayong hahanapin at hahanapin natin yung katotohanan sa Diyos. Yan lang, Uncle, yung ko. Thank you. Uncle Boy, pwede ka ba magsalita ni Gab? Gab, ganito. Ngayon kasi na-recognize mo na nominal Catholic ka, no? Pero hindi ibig sabihin nito, mananatili ka na lang ng nominal, no? Kaya ka nandito kasi unti-unti nakakarinig ka na ng katotohanan, no? So ano ang dapat mong gawin, no? Kailangan may gagawin kang action, no? From nominal Catholic, magiging active Catholic ka na. Kumbaga, aware ka na dapat, no, sa mga pagkukulang mo na nakaraan. So ano ang dapat mong gagawin ngayon? Ha? Kung hindi ka masyado nagsisimba o hindi ka talaga nagsisimba before, kailangan bumalik ka ulit sa simbahan, no? Magsimba ka ulit, do your obligation, no? Yung tinatawag nating Sunday obligation mass. So, kailangan kasi ang purpose nito kasi ibabalik mo ulit yung sarili mo sa grasya ng Diyos, no? So, kasama niyan, no, sa pagbabalik mo ng simbahan, ikukunin mo ulit yung sacrament of confession. Magko-confess ka. Then, after mo makapag-confess, no, tatanggapin mo rin naman, no, yung katawan ni Kristo through Eucharist. So, marami kang ibabalik ulit, no? So, ito yung pinaka-umpisa mo. Nakakarinig ka na ng katotohanan. So, we hope and pray, no, hindi, kumbaga, mahihinto na yung pagiging nominal Catholic mo. No? So, sana wag masayang, no, yung mga pagpunta-punta mo rito, yung pakikilig mo kila Uncle Boy, kila Uncle Nas, sana hindi ron matatapos. Kumbaga, ito pa lang yung umpisa, no, ng pagiging tunay na Katoliko mo. Yan lang, Uncle Boy. Uncle, may dadaglang ako, Uncle Boy. Dagdagan ko lang konti. Tsaka Uncle Nas, Uncle Tukayo, kasi nandito si Brother Gab, maganda yung napunta mo rito. Kaya lang, makakalungkot lang kasi tapos na yung break time ko, so magpapaalam na ako sa inyo, Uncle, ha? God bless. Good luck sa lahat, Uncle Boy. Tapos na yung break. Kala ko may sabihin ka. Sige. Ingat. Ingat ka. Kaya Tol, siyempre palasin natin yung loob ng kaibigan natin si Brother Gab, no? If may tanong ka lang, Tol, ha? Huwag kang mahiya, no? Oo. Add ako, Uncle Boy. Thank you. Ayun. Salamat. Sige, Tol, sige. Di ba, Uncle Gab, yung question mo is, paano natin malalaman yung katotohanan, di ba? Yan. Tama ba? Yun yung question ko dun sa na gusto ko sanang mas actually naririnig ko na yung mga sa mga previous actually yung mga YouTube nga na ang totoo niyan yung kaya ako nagbukas nitong kaya ako nagbukas dito dahil napakinggan ko yung YouTube ni Boy Letra. Napakinggan ko. Tapos naririnig ko doon na merong
merong TikTok. Ano ba yung TikTok? Hindi nga ako interesado sa TikTok eh. So naghanap ako, nagbukas ngayon ako ng TikTok. So, hinahanap ko, ngayon dito ko nakita yung live. Yan. So sa pakikinig ko, nakakapag-browse din ako sa iba. So napupuntahan ko, nakita ko ngayon yung iba. Meron palang iba din, no, na mga ganito, ganon. Na ito pala yung live, mga live na ganon. So kaya nga yung realization ko, so nagsimula din talaga nung narinig ko yung, actually sa YouTube, narinig ko yung tungkol sa imahe, yung Isaiah. First time ko narinig na parang na ano lang ako na enlightened lang ako diyan. Yung Isaiah 19 ba yun? 19 ano? 19. So na-enlighten ako diyan. Na-enlighten ako diyan. So doon na parang nakikinig na ako palagi ng YouTube. Kaya parang hindi ko alam pero bakit interesado ako na sa ganitong mga information or parang ganon. Siguro Talagang hindi ko mga alam Diyos ka talaga, tol. Yun ang point niyan, tol. Mga Diyos ka talaga. pero Kasi yung nagkaroon pagiging ako mga Diyos, di naman yan sa parang lagi ka nagsasabi na Jesus, Jesus. Di naman yan na lagi ka nagsasabi. Tara, pag-usapan natin ng Diyos. Kundi makikita mo, mabuti ka naman tao. Diba? Kahit tahimik ka, hindi mo naman lagi kasi yung iba napansin ko, parang ang batayan ng pagiging mga Diyos, yung lagi mong sasabitin yung Diyos. Hindi naman ganun eh. Actually, sa Bible, meron yung tao na malapit sa bibig yung Diyos, pero sa puso nila malayo. Diba? So malapit ka talaga sa Diyos, tol. Yun nga lang, syempre, kumbaga, ipoporma pa ng maayos yung pananampalataya mo. Kumbaga, papatigasin yan eh ng church. Yun yung role ng magisterium eh. Patigasin yung pananampalataya. Sige, Uncle Don Juan, baka may advice. Kung titignan po kasi natin yung mga iba't ibang religion, iba't ibang churches, iba't ibang Christian churches, yung Catholic Church po yung merong comprehensive na maganda yung worldview natin na kaya nating i-justify, kaya nating bigyan ng grounding yung belief natin. Kasi tayo, kaya nating bigyan ng paliwanag kung saan galing yung Bible, whereas nagsisimula sila kagad sa Bible. Where in fact, hindi nila ma-define kung ano yung Bible mismo, ano yung scripture mismo. It's as if para siyang action, para siyang yung ang tinatawag na a priori, ibig sabihin parang ina-assume lang nila na Bible is true. Pero tayo, kaya nating i-justify why the Bible is true. Kasi tayo yung nag-compile niyan. Ang simbahan na nagbigay niyan sa mundo. So, ang simbahan katoliko din ang may karapatan magpaliwanag niyan ng tama. Base sa kanyang tradition, base sa kanyang yung unbroken chain ng information na passed down from bishop to another, going back to the apostle and going back to Christ himself. Tingnan nyo po yung history. Tayo lang ang may kompletong history, both the good and the bad. Kasi ang simbahan, hindi yan tinatago yan. Kaya maganda man yan, kaya yan man ay pangit, pero ang simbahan, siya lang ang may kompletong history ng matitrace mo talaga siya, nagaling siya kay Jesus Christ. Whereas yung iba, nagbasa lang sila ng Bible, parang mas alam pa nila sa atin kung ano yung sinasabi ng Bible. Yan po yung masasabi ko sa inyo na yan yung matibay natin na dahilan kasi meron tayong infallible church. Yung truth claim natin, pwede nating i-justify, yung simbahan natin hindi nagkakamali eh. Kasi ginagabayan ng Diyos, ginagabayan ng Holy Spirit yan. So therefore, yung knowledge natin is justified through belief siya. Kasi galing niya sa Diyos, galing siya sa simbahan na hindi nagkakamali. Whereas meron silang fallible interpretation ng scripture, paano tayo magtitiwala sa interpretation nila?
Ang claim lang nila is Bible is the sole infallible rule of faith. Eh, sino nagturo sa kanila nun? Diba? Saan nila nakuha yung information na yun? Saan nila nalaman ng Biblia ay salita ng Diyos? Kumbaga, they just assume it. Pero hindi nila kayang i-justify bakit. Hindi nila kayang ipaliwanag bakit. Whereas tayo, alam natin yung history niya. Kasi sa atin galing ang Bible. Yun po. Medyo nakatulong po ba? Oo. Yeah, Actually, yan yung realization ng iba kaya bumabalik sa Catholic eh. Kagaya ng isang Protestant na hindi naman siya pinangaralan ng ng mga Katoliko pero nag-isip siya, ba't itong Bible, ba't hindi ko aralin? Ano ba, saan ba to galing? Kasi pinapaniwalaan natin tapos hindi natin alam kung saan galing. So ngayon, nililid siya ng Diyos sa pag-aaral niya na nakabase sa neutral na pag-aaral, kumbaga nag-gather siya ng information, napupunta siya sa Catholic Church. Ngayon, nung una, dinidecline niya pa daw. Kumbaga, hindi pa niya tinatanggap kahit tinuturo na siya doon. Pero no choice na siya. Nung huli, talagang sa pag-aaral niya yun, talaga yung kinalabasan. Catholic talaga. So, ba't mo papaniwalaan yung Bible? Tapos hindi mo naman papaniwalaan yung nag-create ng Bible. Diba? Kung mali ang Catholic Church, dapat una pa lang, mali na yan. Dapat sinunog na niya yung Bible. Ba't nag-produce pa ng Bible yan? Diba? Kung isipin natin. Tapos ginagamit nyo. Yung binawasan pa pala nila. Diba? Binawasan nila yan. Diba? Samantalang yung mga binawas nilang books, ang gaganda nun eh. Lalo yung Maccabees, paborito ko yun eh. So, sa paborito ko na kasi ano na yan eh. Yan na yung preparation sa worldview na dinatnan ni Kristo. Yung mundong dinatnan ni Kristo, yun yung preparation. Kasi dikit na yan, no? Panahon na ng mga Romano yan. Diba? Kung ano na nangyayari doon. Bakit may mga Pariseo? Bakit may mga Saduceo? Bakit may mga ganitong sekta? Diba? Ano ba yung mga yan? Hindi naman yan sa sa Old Testament pa doon sa kala Moises, di ba? Ako, boy, Ayan, kaya nga yung sinasabi ng mga INC na natalikod daw, no? Yung mga unang Kristiyano at ang nagtalikod ay mga Katoliko, parang ang hirap talagang paniwalaan eh. Kasi ang nag-compile Bible, diba? ang nag-compile ng Bible is Catholic. So ibig sabihin tama yung sinabi mo, di sana sinunog na lang nila o talagang totally kinurap yun. Kung talagang natalikod yung unang iglesia, no? Sa pamamagitan ng mga Katoliko, pero hindi ganoon na nangyari. Dagdag ko lang, Uncle. Kung sinasabi nila na yung Catholic sa demonyo, di syempre ginagamit nila yung Biblia na produced by the Mother Church, which is the Catholic Church. Ibig sabihin, gumagamit sila ng Biblia na turo ng demonyo. Ganun ang kalalabasan ng logic nun. Yeah. Kasi kung kalaban ka talaga, simple lang yan eh. Kalaban ka, ikaw yung church, ikaw yung umiiral ng matagal ng panahon. 16th century lang sila sumulpot. So ang haba ng panahon, bakit hindi mo dinurog yung mga yan na magiging source ng kaligtasan, magagamit ng kabutihan kung nasa kasamaan ka? Sa tagal-tagal ng panahon na yan, bakit hindi ka nalang Simple tanong lang, Angel. Simple tanong. Bakit kung kayo ang tunay na iglesia, bakit hindi sa inyo iniatang sa balikat nyo ang paggawa ng Biblia? Bakit sa Katoliko? Peking iglesia nga yan eh. Ginawa pa nga natin. Dapat dinurog na lang natin kung tayo yung mali. Tagal natin umiral eh. Wala naman sila, di ba? Oo. Wala nga silang ambag dyan. Wala yung mga monk natin. Wala yung mga monk natin. Wala tayong Biblia ang babasahin ngayon. Oo, mga monk. Kasi wala nang original niyan. Ayan, sinasyang expert dyan sa Bible canon. Hindi, yung mga monk. Wala yung mga monk na yun. Yung mga kung walang monk na nag-preserve ng mga copy niyan. Saan tayo kukuha ng copy natin? Monk din naman si Felix Manalo Nagtago nga sa kwarto yun. Di ba kayo ibang definition ng monk? Ano ba monk yun? Di ba yung mga monk natutusok sa kuweba, mga gano'n. Nagtatago. Monk Goloid, bro. Monk Goloid.
Tsaka ito na lang bro Gab. Imaginein mo na lang, mapapansin mo sa kanila. Yung mga yung mga talata na nilalatag nila, cherry picking lang bro. Hindi papapansin mo sa mga yan, hindi nila kinukuha yung context nung buong talata. Minsan magbabasa yan dito lang. Hindi nila binabasa yung mga nauna, tapos yung kasunod para makuha mo yung konteksto.